So good morning sa ating lahat, no? Isang mapagpalang umaga sa bawat isa, no? So nais ko lamang ibahagi ang salita ng ating Panginoong Hesus sa umagang ito, no? So mapalad tayo sapagkat tayo ay may bagong buhay, kalakasan at bagong hininga na muli niyang pinagkatiwala sa atin. Pero ang iba ay hindi na pinalad, no? Binawian na ng mga buhay, no? So pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesus sa umagang ito. Nais ko ibahagi ang kanyang banal na salita ayon sa Santiago 4:14. Ano ang iyong buhay bukas makalawa, hindi mo nga nalalaman, ano? So tayo nga isang singaw lamang nalilitaw sa panandaliang panahon, at pagdaka ay mapupugnaw. So ibig sabihin ng mapupugnaw, tayo ay maglalaho. Lahat sa atin ay tinakdang mamatay na minsan. Sabi sa Hebrews 9:27, naman sa tao ay mamatay, baguyan na ng buhay. Ang kanyang pisikal na katawan ililibing, mabubulok, ngunit ang kanyang kaluluwa ay on the spot, haharap po sa judgment day. Sinasabi po yan sa Hebreo 9:27. Sabi po ng salita ng Diyos, no? Ngunit sabi doon sa Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa sa atin, ano? Dahil sa ating mga pagkakasala. Sabi doon sa Romans 3:23, dahil sa ating mga kasalanan tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus, dahil sa ating mga pagkakasala. Ngunit sabi dun sa Romans 6:23, na ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng ating Panginoong Hesus ay buhay na walang hanggan. So paano ba makakamtan ang buhay na walang hanggan, ano? Sabi doon sa Acts 16:30, sa Ephesians 2:8 and 9, ito ay pinagkakaloob sa atin ng Panginoong Hesus, ang kaligtasan, no? Upang ang sino man sa atin ay huwag magmapuri o anuman, tayo ay hindi maliligtas ng anumang kinaaniban ng ating reliyon o mabubuting gawa. Hindi tayo maliligtas dito, no? Sabi ng Panginoong Hesus sa John 14:6, I am the way, the truth and the life. No one cometh unto the Father but by me, ano? Sabi naman sa John 3:16, for God so loved the world, He gave us the only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish in hell, but have everlasting life. So pag namatay ang tao, saan ba pupunta? Dalawa lamang po yan, ano? Pagkatapos ng judgment, ano? Sabi doon sa Revelation 20:15, naman sa tao ay bawian ng buhay kung siya ay nahusgahan na. Dalawa lang pupuntahan, langit at ano? Ngunit kung ang iyong pangalan na hindi na itala sa aklat ng buhay, sabi sa Revelation 20:15, ano? Ikaw ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy, o naglalawa ka sufre. Basta ikaw ay bawian na ng buhay, o ikaw ay hindi sumampalataya sa ating Panginoong Hesus na pinako sa krus, namatay, inilibing na minsan upang tubusin ang ating mga kasalanan nang siya ay nanaog dito sa lupa at muling umakyat sa langit ng ikatlong araw upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, ano? So paano ba makakamtan ang kaligtasan, ano? Sabi doon sa Acts 16:31, nang si Paul and Silas ay pinadala sa Roma upang sila ay mangaral, ngunit sila ay pinakulong ni Caesar dahil sila ay sa kanilang mga pangangaral. Ngunit nagpadala ang Panginoon Diyos ng isang anghel na sugo at sila ay pinawalan. Sabi ng Guardia Civil, sir, what must I do? Nagpatira pa ang mga Guardia Civil, no? Kaya sila ay nakataka sa kulungan. Sabi doon sa verse 31, pampalatayanan mo ang ating Panginoong Hesus ng buong puso mo at ng buong buhay mo, ikaw ay maliligtas, maging ang iyong sangbayan. Sangbayan, ito po yung pamilya, no? So yan, isang magandang mapagpala sa inyo lahat. Ingat na kayo nawa sa inyong mga